Hi everyone! In this video ay ituturo ko naman sa inyo si Fibonacci, okay? So, ano ba muna yung Fibonacci or paano natin siya gagamitin and para saan siya? Okay, naturo ko na sa inyo ngayon yung impulsive correction, impulsive. Then ngayon, alam mo nang walang isang movement lang na pataas sa market, okay? Ngayon, alam mo nang merong impulse, correction, impulse. Ginagamit natin si Fibonacci para masalutong correction niya na to. Okay. So, ang ginagawa natin, okay, after ng impulsive na to, okay, hindi natin alam kung saan magre-react yung market, pero dito sa Fibonacci na i-share ko sa inyo is meron, okay? Meron tayong mga area na possible niyang pagbouncean. Then, dun siya magre-react for another impulsive move, okay? So, una, paano ba muna i-plot yung Fibonacci, okay? Pag pupunta kayo ng Fibonacci, i-click nyo lang to, yan, Fibonacci Trend-Based Fib Extension. Okay? So, yung settings natin is pinagsama ko na yung retracement and extension. So, ano ba yung pinagkaiba ng Fibonacci retracement sa extension? So, ayun, sa Fibonacci retracement is, ito lang yung sinusukat mo. Itong retracement niya na to. Okay? Then, sa Fibonacci extension is, ito, which is yung tinuro ko sa inyo. Ito yung sinusukat mo. Kung hanggang saan possible lumipad si market. Okay? So, ulitin ko, yung pinagkaiba ng Fibonacci retracement sa extension, yung kay retracement, sinusukat mo kung hanggang saan possible mag-drop yung retracement niya na to, or yung correction niya na to. And then yung Fibonacci extension naman is, para masukat mo kung hanggang saan siya lilipad. Okay? So next, ngayon, alam mo na yung pinagkaiba ng Fibonacci extension and Fibonacci retracement. Ang next ko namang ituturo sa inyo is yung plotting. Okay? So meron tayo ditong A, B, C, D. Okay? So, sa A, dyan nag-start yung move. Okay? So, dito nag-start yung impulsive natin. Okay? Sa B, dito nag-stop yung impulsive move natin. Start dito. Okay? Then, ang gagawin natin dyan sa plotting, A, B, lagyan ko lang ng trend line para mas makita nyo. Ganyan. A, B, then expand. Okay? Ganun na, ganun yung plotting ha. A, B, expand. Okay? A, B, expand. Hindi nyo igaganto. Okay? I-expand nyo lang. Kapantay lang ng B mo yung pag-expand. Okay? Sa C, doon nag-stop yung retracement. Okay? Doon nag-stop yung retracement. Sa D, kung anong color siya nag-bounce dito. Ayun yung D extension natin. So, yung D extension natin is kung saan nag-stop tong retracement natin dito. Okay? For example, A, so ulitin lang natin, A, start ng movement, start ng impulsive. B, stop ng impulsive natin. Then, nag-start na siya nag-correct. So, dito na siya nag-start ng correction. So, sa C, so kung anong color siya magbabounce. Then yung D, kung anong color siya nag-bounce dito, dun yung D extension, okay? Doon papunta yung price. So, sabihin natin, sa color green siya, nag-C, okay? Yung C natin is sa color green. So, yung D extension din natin is sa color green, okay? So, sabihin naman natin yung C natin is dito sa 0.786 to 0.87 area natin. Okay? So, yung magiging D extension natin is eto rin. Yung same color lang niya. Okay? So, yung invalidation ng Fibonacci natin guys is once na na-violate na tong 1 natin dito. Okay? So, if may nag-close na dyang candle, may natin color red, invalid na yung idea natin na to sa Fibonacci. Invalid na tong Fibonacci setup natin. So, yung tinitingnan nating area for bounce is 0.5 to 0.618 and 0.786 to 0.87 area. Okay? Atong 0.786 to 0.87 area. Okay? If nag-bounce siya dito, ito yung magiging D extension natin. Itong same color niya. And if dito naman siya nag-bounce is, ito yung magiging D extension natin. So, lagi nyo tatandaan guys, every time na umaabot sa D extension yung price, mataas yung chance na magre-reverse ito. So, dapat if mag-take profit ka, para mas sure, safest take profit mo is hindi lalagpas sa Fibonacci D extension mo. Okay?
So, si Fibonacci guys is ginagamit lang natin siya pag trending yung market. Okay? Ginagamit lang natin siya kapag uptrend and then downtrend. Okay? Di natin siya ginagamit kapag consolidation yung market. Okay? So, try naman natin siya sa downtrend. So, ito naman yung explanation natin sa downtrend. So, kunwari, meron tayong impulsive move sa market, then nakakita ka na ng start ng correction. Ang gagawin mo ngayon, magpa-plot ka from point A, start ng move, point B, stop ng impulsive move natin na to, then start ng correction na to. Then, point C. So, yung point C natin is itong 0.5 to 0.618. Then, 0.87 to 0.786. So, ang gagawin mo na lang ngayon, maghahanap ka kung saan magre-react yung market. Dito ba? If dyan siya nag-react, dito yung D-extension mo. If dito naman siya nag-react, dito yung D-extension mo. Okay? Sa same color lang niya. Okay? Sabihin natin, ganito yung ginawa ni market. Then, D-extension. Okay? So, this move is just manipulation lang. Manipulation. Manipulation lang yung move na yan. Okay? Manipulation, manipulation, manipulation. Then, ito yung mataas na chance natin. If may makikita kang order block dyan, then go. Okay? So lagi nyo tatandaan guys, ito yung institutional area natin. Okay? So, if maghanap ka ng quality order block, mas maganda dito. Pero if gusto mo ng mga bounce plays, okay? Valid na valid tong 0.5 to 0.618. Okay? So, lagi nyo tatandaan, if gusto nyo maghanap ng mga quality order blocks, dito tayo sa institutional area natin. Okay? 0.618, 0.87, 0.87, tsaka 1. Okay, so mataas yung chance na manipulation, then if may makikitang order block dito, bagsak. Okay, so the extension natin is ito. Okay, so ganun lang kadali si Fibonacci intindihin. Okay, so ngayon itatry na natin siya sa live. Okay, so identify mo muna kung saan nag-start yung movement. Saan yung start ng impulsive? Okay, point A. So point B, hanapin mo kung saan start ng retracement. Okay, or long correction. Ayan, obvious na obvious, may correction tayo dyan. Point A, start ng move. Point B, start ng retracement. Point C, kung anong color siya nag-bounce. Point D, kung anong color siya nag-bounce, ayun yung magiging D-extension mo. Okay? Point A, start ng move. Point B, start ng retracement, expand. Okay? Anong color siya nag-bounce? 0.5 to 0.618. Okay? 0.5 to 0.618. So, ano yung magiging D-extension natin? Color green din niya. Okay? So, anong explanation ko sa D-extension? Every time na magta-touch yung price sa D-extension, mataas yung chance na magre-reverse dito yung market. Kita nyo? Pag-bounce sa 0.5 to 0.618, sabay lipad sa D-extension natin, sabay reverse ng market. Okay? Ganun ka-powerful yung Fibonacci natin. Okay? So, sa rules ng Fibonacci, lagi nyo lang tatandaan, pwede siya gamitin any market condition, basta wag lang consolidation. Okay? Pag nakakita ka ng impulsive, pwede mong sukatin yung movement, then plot ng Fibonacci. Okay? So, guys, ito naman yung example natin sa downtrend kung paano gamitin si Fibonacci. Okay? Identify lang kung saan start ng move. For point A. Point B, identify start ng retracement. Point C, okay, ano ba yung sinabi ko sa inyo kanina? 0.5 to 0.618 to 0.87 and 0.786. Okay, so ayun yung magiging D-extension natin. So yung 0.618, yung C natin, then anong color yung magiging D-extension natin? Color green. Okay, so dito, A, start ng move. B, start ng retracement. C, kung anong color magbabounce. D, kung anong color nagbounce dito. Okay? So, ganun lang kasimple yung Fibonacci natin, guys. Okay? Magic Fibo natin. Then, so, ayun lang muna in this video, guys. Sana madami kayong natutunan kung paano gamitin to sa Fibonacci. Okay? Lagi nyo tatandaan, ginagamit lang natin to sa Fibonacci for another, sa pandagdag ng confluence. Okay? Hindi natin to gagamitin for entry and exit. Pandagdag lang siya ng confluence. Okay? So, kung may order block dun sa mga area na yon na pandagdag confluence dun sa entry mo, then go. Pero yung Fibonacci alone is hindi siya
hindi ko siya nire-recommend na i-trade, okay? Kailangan may iba't iba pang confluence yan, okay? So, yun